Nandiyan sila! Utos ng amok, walang matitira. Habulin. Ina ng liwanag. Maawa po kayo. Iligtas ang pamilya ko. May karma ang lahat. May tadhana ang lahat. Ang kapalit ng paglaban sa tadhana. Sigurado ka na ba? Ako, si Isagani. Handa akong isakripisyo ang lahat. Basta ligtas ang pamilya ko. Napakadakila ng pag-ibig mo. Bihira sa mundong ito. Itong halaman ng buhay ay puprotekta sa pamilya mo. Ayos na. Ayos na. Ayos na. Salamat po, Ina ng Liwanag. Mula ngayon, ang tadhana ng pamilya Isagani ay nakatali sa ilaw. Kapag nandito ang dambana, ligtas ang pamilya. Kapag nawala ang ilaw, tuluyang matatapos ang angkan. Salamat po sa biyaya, Ina ng Liwanag. Ako, si Isagani, nangangako ngayon. Ang angkan ng Isagani ay habang buhay na mag-aalaga sa dambana ng liwanag. Ipagtatanggol ang ilaw ng buong buhay. Kapag nilabag ko ang pangako, hayagang mamatay. Tandaan mo, sa ilaw, nakakulong ang 4 na relikya. Nakakulong ang 4 na relikya. Habang natutulog ako, hindi dapat umanis ang ilaw sa dambana. Tandaan ko po. 100 taon, dalhin ang tagapagmana na Isagani bilang alila ko para bayaran ang paglaban sa tadhana. Ang lahi ng Isagani ay tiyak na tutupad sa pangako. Gabriel, tandaan mo, protektahan ang dambana ng liwanag sa ating pamilya. Tungkulin ito ng bawat henerasyon. Ina ng liwanag, patawarin niyo po si Lolo. Ganyan po siya. Doña Felisa. Si Don Isagani po. Hanging by a thread na lang. Baka may hinihintay pa siyang matupad. Lola, ang hiling po ni Lolo ay makita muli ang ina ng liwanag. Nagkakamali na ang lolo mo. Wala namang ina ng liwanag. Imahinasyon lang yan. Hatapusan na ng Isagani. Si Don Isagani, bakit di pa namamatay? Hanggang kailan pa to? Tingin ko si Don Isagani. Baka iniisip pa niya yung ina ng liwanag. Kaya di pa siya namamatay. Tumahimik! Doña Felisa. Anong ina ng liwanag? Tingin ko, noong bata pa yung matanda, may kabit siya. Hanggang sa kamatayan, di niya makalimutan. Kayo? Tama na! Tama na! Matagal nang walang malay si Don Isagani at di pa rin nagigising. Mga kulang law sa medical na tulong. Decision ko, ipapagagot si Don Isagani sa ibang bansa. Magandang ideya yan. Napalama, may developer na gustong bilhin yung likod natin. Yung abandonang dambana ng liwanag. Bakit di na lang natin sirain at ibenta? Malaki ang kita niyan. Oo nga. Para saan pa yung siram dambana? Ibenta na. Huwag sirain! Lola, sinabi ni Lolo, ang ilaw sa dambana ang buhay ng pamilya Isagani. Ang buhay ng pamilya Isagani? Nandito lang ako. Ako ang nagpatakbo ng pamilya. Unti-unti kong itinayo ang pamilya Isagani hanggang sa umabot sa 1 trilyon. Tapos sasabihin mo sa akin na ang buhay ng pamilya ay nasa ilaw ng sirang dambana? Ma, kalma lang po. Wala pa po sa lugar si Gabriel. Huwag niyo na po siyang patulan. Wisit ka! Magsorry ka na kay Lola!
Lola, pero sabi ni Lolo, sabi ng ina ng liwanag, habang buhay ang ilaw, buhay ang pamilya. Tama na! Di mo ba alam, sa ina ng liwanag na iniisip ni Lolo ng 100 taon ay galit si Lola. Bukas ng umaga, sumama kayo sa akin para sirain ang dambana! Lola. Simulan na! Ilipat ang pwede, sirain ang materyales. Anong mangyayari? Wala namang hangin. Ang panahon ay lumipas. Hangin at ulap nag-alon. 100 taon na. Sinira ng Isagani ang kasunduan. Akala ko ba walang nakatira rito sa 100 taon? Bakit may babae sa loob? Tong Isagani. Kaya pala, taon-taon, pinapakain mo itong bulok na dambana. May tinatago ka lang pala dito. Hanglan din naman ni Lolo. Ang tanda na niya, may kabit pa siyang ganito kabata. Sayang. Anong sabi mo? Puro masasamang salita. Isipin nyo, bawat salita nyo ay pinalalala ang kapalaran ng mga Isagani. Nasaan si Don Isagani? Nasaan si Don Isagani? Dalhin niyo siya sa akin. Senyorita, maluba po ang lolo ko. Wala pa siyang malay. Hindi po siya makakapunta. May hangganan ng buhay. Ayop ka! Sa amin ka kumakain, sa amin ka umaasa. At nagmamalaki ka pa sa harap ng nanay ko. Sino ka sa akala mo? Ako ang ina ng liwanag, tagapagmana ng liwanag ng buhay. Kontrolado ko ang buhay ng lahat at ang immortalidad. Ikaw ba talaga ang ina ng liwanag na sinasabi ni Lolo? Wala akong paki sa ina ng liwanag. Sa huli, isa ka lang kabit na tinataguyod ng pamilya namin. Pa, Gabriel, ang ina ng liwanag na sinasabi ng lolo mo, siguradong mahigit 100 taon na. Itong babae, mukha lang siyang 20 anyos. Paano siya magiging ina ng liwanag? Yunjin Cheongsang. Don Isagani. Pinadastusan ka pa niya, ha? Bantay! Hubarin niyo siya! Itapon palabas! Ako na. Ako nang bahala sa babaeng to. Shuko! Ngayon, huhubarin talaga kita. Walang kalang! Niloko mo ko! Kahit si Don Isagani, hindi ako minamaliit. At kayo pa, mga bata, mangangaha sa akin? Ikaw, itong damit ay sa pamilya Isagani. Kahit ayaw mo, tatanggalin namin yan! Lola! Ang dami ko! Hayop ka! Binastos mo ko! May kasalanan, may parusa. Simula pa lang to. Karokohan! Kung di mo ako sinamantala at gumawa ng daya, ang damit ko, magkakapulik ba mag-isa? Ang tigas ng ulo, hayop ka. Ikaw. Ikaw ang tagapagmana ng Isagani. Hindi po ako ang tagapagmana. Bago magkoma si Lolo, wala pang itinalagang tagapagmana. Ganon pala. Gabriel, tandaan mo, ang bantayan ng dambana ng liwanag ay tungkulin ng pamilya Isagani sa bawat henerasyon. Tanda pa pala ni Don Isagani ang pangako niya sa akin. Sige na, hayaan na. Dalhin mo ko sa kanya. Panahon ng palitan ang puno ng pamilya Isagani. Hayop ka!
Gusto mong mamatay? Hey, Lola, itong babae, baka kakilala ni Lolo. Gusto lang siya makita, para lang tapusin ang nakaraan. Huwag na nating palalain pa. Kapag kumalat, masisira ang pangalan ng pamilya. Para sa pangalan ng pamilya, palalampasin na kita ngayon. Pero sa susunod, kapag may narinig akong masama tungkol sa pamilya, hinding-hindi kita palalampasin. Narinig mo? Piyatawag ka na ng nanay ko! Lumayas ka na! Kung gusto niyo pong makita si Lolo, sumama na lang po kayo. Simulan na! Wasakin niyo tong tampana! Wasak niyo ang dampana. Huwag kang sumobra! Usapin to ng pamilya Isagani. Walang pakialam ang tagalabas. Ang kapalaran ng Isagani nakatali sa ilaw. Habang may dambana, may buhay. Patay ang ilaw, patay ang angkan. Kahit ganyan, babagsakin mo pa rin ang dambana. Kalokohan ang pamilya Isagani ngayon dahil to sa galing ko si Feng Ru. At sa ilaw sa dambanang to, anong kinalaman? Sige na. Pinagtatakpan mo lang yan. Takot ka lang na masira to kasi wala ka nang matutuluyan, no? Tandaan mo to. Kahit di masira to, hindi ka pa rin pwedeng manatili rito. Mong. Pa! Ayos ka lang ba? Sabi ko nang bawasan mo yung pagkaimik. Ayaw mo kasing makinig. Doña Felisa, ito ang halaman ng buhay. Maganda po. Itatabi po ba? Itong halaman ng buhay ay proteksyon sa pamilya mo. Abalalam yan! Pasadin niyo! Fermin, itong halaman ng buhay ay simbolo ng ganda't buhay mo. Kapag sinira mo to, hindi na mananatili ang ganda mo at magkakasakit ka. Mangmang, magaling mag-alaga ang nanay ko at malusog siya dahil sa araw-araw na pag-aalaga. At itong halaman, Walang kinalaman. Walang kinalaman. Lola! Ayos lang. Baka dahil sa ulan kagabi, napaligiran ng tuhod ko. Masakit lang. Pagpapainit lang ako. Anak, sumakit ang ina. Ganito ang karma. Lalaki sa kaliwa, babae sa kanan. Yung halamang namamatay ay si Lolo. Ano pang hinihintay nyo? Basadin nyo yung halamang yan! Huwag! Pasaging! Pinahamak lang ang sarili. Lola! Ma! Ayos lang. Ayos lang. Sabi ko na nga ba, di mapagkakatiwalaan ang salita ng bruhang to. Isang halamang gamot lang at magiging simbolo ng ganda't buhay ng nanay ko. Kakakuha lang sa lupa. Hindi papatay ang ugat, kaya hindi agad mamamatay. Kung di kayo naniniwala, maghintay lang kayo ng ilang sandali. Magiging puting-puno ng buhok si Gang Fermin at mamumutla ang mukha niya. Ikaw! Gabriel, palayasin mo na siya. Baka mapikon pa si Lola. Donya, ang bigat po nito. Di po namin kaya. Kung di nyo kaya, wasakin nyo! Bilisan nyo! Senyorita, may kahulugan ba to? Pinag-iipon nito ang yaman. Konektado sa swerte ng Isagani. Kapag nabagsak, putol ang yaman. Ang yaman ng Isagani ay mawawala. Tumigil ka! Bruha ka! Isa pa, lagot ka sa akin!
Sabihin mo! Doña Fermin, malaking gulo po. May nag-report po ng personal na ang mga materyales po natin ay pinalitan ng depekto. Ang mga pakunahing investor po ay umatras na. Nagpadala na rin po ang bangko na gusto nilang umatras agad. Ang pondo po ng kumpanya ay malapit ang maubos. Ma, kalusugan niyo po, Ma. Ma, ingatan niyo po ang sarili niyo. Ma, hindi pwede. Hindi pwede. Ito, ang lapit naman ng tadhana. Hindi pwede. Hindi pwede. Nagkataon lang to. Maupo po muna kayo. May parusya ang pamilya Fermin na yung ganito na, magpupumilit ka pa rin na sirain ang dambana. Ang pagbagsak ng pamilya Isagani ay dahil lang sa maling pagpili ng tao sa kumpanya. Yung mga sinasabi mo ay nagkataon lang na tumama sa punto. Akala mo maniniwala ako? Sa tingin ko, ang sira-sirang dambanang to ang malas, kaya bumagsak ang pamilya Isagani. Ano pang hinihintay nyo? Wasagin nyo na para matahimik na! Kahit kailan. Nasa dambana ang buhay. Mamatay ang angkan sa pagyuhod ng ilaw. Senyorita, kung ina ng liwanag po kayo, sana po alalahanin niyo ang pinagsamahan niyo ni Lolo. Iligtas niyo po kami. Gabriel Isagani, bilang panganay na apo ng Isagani, anong klaseng asal yang lumuhod sa kabit? Tumayo ka na! Hindi ko hinihiling na bumalik ang yaman ng pamilya. Sapat ng ligtas ang lahat. Kung tutulungan niyo po kami, habang buhay po ako maglilingkod sa iyo bilang kabayaran sa inyong kabaitan. May bahi ka nitong Isagani. Sapat na. Si Tong Isagani na ang kausapin sila. Si Tong Isagani na ang kausapin sila. Si Don Isagani na ang kausapin sila. Si Don Isagani na ang kausapin sila. Ina ng liwanag. Ina ng liwanag, gising ka na! Dong Isagani, gising na po kayo. Nasaan ang iba? Pinuntahan po sila ni Doña Felisa para sirain ang dambana ng liwanag. Ano? Aray! Kakaibang pakiramdam ko ngayon. Kahit sa dati, hindi ganito kasakit. Baka may iba pang dahilan. Pagbalik po, ipapatingnan ko kayo sa doktor. Doña Felisa, kung hindi mo pa ibibigtas ang halaman ng buhay, huli na ang lahat. Hanggat di mamatay ito, hindi ka titigil, no? Hindi ka titigil, no? Ma! Pa, tama na po. Naalala niyo po si Lola? Parang ang lolo mo, naloloko ka na ng babaeng yan. Babay ka, binabalaan kita! Babay ka, binabalaan kita! Isa pa, sayo na ang sipa ko. Doña Felisa, nakuha na po ang click. Anong gagawin niyo po? Dambana ng liwanag. Itong tatlong salita. Halos buong buhay yan ni Don Isagani. Kaya halos buong buhay ko yan kinamuhian. Boyet. Kunin mo ang palakol. Na yon, ako mismo ang puputol nito. Puputulin ko mismo! Sige po! Ina ng liwanag, maaari po ba? May sariling kadhana ang lahat. Hindi na ako dapat makialam. Nej! Itak!
Lola, huwag po. Hindi na kaya ng pamilya Isagani. Ganun ka makakampi sa babaeng yan. Sa tingin mo, ang kapalaran ng pamilya ay nakasalalay sa bulok na dambana? Pinaghirapan niyo po ang pamilya. Ang pamilya ngayon ay dahil po sa inyo. Pero ang mga nangyari ay patunay sa sinabi ng ina ng liwanag. Habang may dambana, may pamilya. Pag nawala ang ilaw, wawasak ang angkan. Lola, bakit hindi niyo po paniwalaan na yon? Sa tanda kong to, hindi ka pa dapat magturo sa akin. Tumabi. Busit! Lagok ka sa akin! Ang gumawa, ang sanhi, ang tatanggap, ang bunga. Sa isang putol mo lang, wala na kayong atrasan pa. Itai! Lolo! Patawad po, ina ng liwanag. Nagpahuli po ako. Patawad, ina ng liwanag. Nagpahuli po ako. Isagani! Ang unang ginawa mo paggising mo ay lumuhod sa kabik mo. Sa paningin mo, wala ka na bang asawa? Tumahimik! Fengru, 100 taon na. Malaking utang natin sa ina ng liwanag. Iniligtas niya kayo ni Buyat at iniwan ang ilaw ng buhay na nagprotekta sa pamilya Isagani ng 100 taon. Kalokohan yan! Palusot mo lang yan sa pagtataksil mo. May sariling kadana ang buhay. Walang ibang may kontrol sa buhay. Isagani, ang inyong angkan na yon ay gustong sirain ang damban at ilaw. Nilalabag ninyo ang pangako ninyo. Ina ng liwanag, kalma po. Lahat ng kasalanan, ako na lang po ang managot. Ina ng liwanag, pakiusap po. Patawarin niyo na po ang pamilya Isagani. Ang nagtanim ng sanhi, siya ang dapat mananagot. Isagani, hindi mo siya matutulungan. Isagani, walang hiya ka! Inalagaan ko ang yaman ng pamilya Isagani. Pinaghirapan ko. Tapos, ako pang sinasabihan mong salarin. May konsensya ka pa ba? Lola, tama na po. Bakit ako pipigil? Ilang dekada na akong nagtiis. Ngayon, lahat ng dapat sabihin at di dapat sabihin, sasabihin ko na. Isagani, ginagawa mo ang lahat para di ko sirain ang dambana. Dahil ayaw mong masira ang pugad ng kabit mo. Huwag ka nang mag-imbento ng mga kasinungalingan. Fomru, huwag kang magmatigas. Matmatigas? Sige, ngayon, ipapakita ko sa lahat kung ang pamilya Isagani ngayon ay dahil sa akin o sa basurang dambanang to. Huwag! Huwag! Yeah! Huwag! What? Lolo! Ina ng liwanag, pakiusap po. Iligtas niyo ang pamilya ko. Ina ng liwanag. Nadala lang po si Lola. Hindi po siya masama. Maawa po kayo. Huli na. Wah! Bakit? Ikaw? Ang buhok at mukha mo! Paano nangyari to? Ang buhok ko! Ang kamay ko! Walang pinagmulan ang kasamaan. Katapusan na. Nilagyan mo ko ng sumpa! Nilagyan mo ko ng sumpa! Hayop ka! Papatayin kita!
Papatayin kita! Ina ng liwanag nga siya. Kaya niyang baguhin ang kalangitan. Wala nang hininga si Mama. May katumbas ang lahat. Natapos na. Ikaw, pinatay mo si Mama. Salot ka. Papatayin kita. Tumigil ka! Karma yan ng nanay mo. Nagsasalita ka ng walang katotohanan. Gusto mong isama ang pamilya Isagani sa kanya? Patawad po sa inyong ina ng liwanag sa inutil kong anak. Fermin, nagkasala siya kaya naparusahan. Tinatanggap namin ang parusa. Don Isagani, may utang ka ba sa akin? Hindi ko po makakalimutan. Mula ngayon, si Gabriel na ang maglilingkod sa inyo. Itay, wala pang lamig ang bangkay ni Mama. At ipapasa mo na ang apo mo sa babaeng yan bilang alipin. Ikaw, isang salita pa. Ako, si Don Isagani. Hindi na kita anak. Ano pang hinihintay mo? Umuwi ka't asikasuhin ang burol niya. Umuwi na kayo. Pasasalamat po, ina ng liwanag. Tutuparin ko ang 100 kaong kasunduan. Maglilingkod po ako habang buhay. Walang pag-aalinlangan. Itinakda na. Tumayo ka na. Magsalita. Nang wala ka sa sarili, hinabol mo ang hininga para makita ako. Anong pakay mo? Kung para lang sa pangako, hindi na kailangan. Binalaan po ako ng ina ng liwanag. Pinipipilan ng lamparan ng buhay ang 4 na relikya. Hindi ito dapat umalis sa dambana ng liwanag. Nagpabaya po ako. Nakakahiya po. Anong ibig mong sabihin? 3 taon nang nakaraan, nanghingi ng pabor ang 3 pamilya. Hindi po ako makasarili. 3 taon nang nakaraan, hindi ko sila pinautang. Utos po ng ina ng liwanag. Bago siya magising, ang lamparan ng buhay ay hinding-hindi dapat umalis sa dambana ng liwanag. Pero sinong mag-aakala na 1 linggo lang pagtanggi ko, may pumasok na mga itim sa dambana ng liwanag para agawin ang lampara. Pinagtanggol ng pamilya Isagani ang lampara, pero ang 4 na relikya na pinipigilan nito ay nawala sa gulo. Labas na ang 4 na relikya. Magkakagulo sa mundo. Kaming mga Isagani, patago kaming naghahanap, pero walang lead. Kasalanan ko po. Parusahan niyo po ako. Don Amado Wong, Don Ernesto de la Cruz, Don Andres Santos, pumunta kayo sa pamilya Isagani. Tandaan ninyo to mga bata, sa lungsod ng Silangan, ang tagumpay ng 4 na pamilya dahil sa awa ng ina ng liwanag. Oo na, alam ko na. Yung mga sinasabi nyo, puro na lang sa tenga ko. Puro na lang sa tenga ko. Yang ina ng liwanag, kwento lang naman yan, di ba? Moderno na tayo. Mga lolo, mag-science naman kayo. Ikaw na, bata ka. Don Amado Wong, Don Ernesto de la Cruz, Don Andres Santos, pumunta kayo sa pamilya Isagani. Ina ng liwanag. Bumalik na si Ina ng liwanag. Carlo, ihanda ang kotse sa dambana ng liwanag. Tinatawag tayo ng ina. Bawal magkamali. Bawal magkamali. Haray! Tanda! Hindi mo ba alam ang tamang asal? Ikaw ang matandang di makinig. Walang silbi ang bilis mo. 100 taon na nakaraan, ang pamilya de la Cruz ang unang tinulungan. Kaya ngayon, hindi pa rin sa'yo ang unang pwesto. Teka, tumigil ka. Hoy, tanga, pinapahanda ka ni Lolo Santos. Kung di ka alis, baka mapalo ka. Una, peacock. Don Ernesto. Don Andres Santos, nagpupugay po.
Grabe, akala ko yung ina ng liwanag na sinasabi ni Lolo ay isang matandang matanda. Di ko inakala, parang diwata pala. May bago raw sa aesthetic medicine. Bata ka, lumuhod! Enrico de la Cruz, nagpupugay po. Carlos Santos, nagpupugay po. Tama na. Tumayo na kayo. Salamat po! Bakit dalawa lang? Nasaan ang mga Wong? Ulat po. May kamatayan po sa pamilya Wong. Baka po dahil doon sila nahuli. Bakong kamatayan? Opo, kakaiba nga po. Parang sinumpang pamilya Wong nitong 3 taon. Maliban sa pamilya ni Hector Wong, ang iba'y nagkakasakit at namamatay. Muntik nang maubos. Wala silang aura ng relikya. Hindi sila. Ito ang Timok Relikya, tanika lang anino. Saan galing ang puseras mo? Ito po, bigay po ni Joaquin Wong. Pinagdasalan daw. Kung gusto niyo po, sa inyo na. Gabriel, ihanda ang kotse sa pamilya Wong. Sa pamilya Wong. Apo. Ano pa hinihintay mo? Sumunod ka na! Galingan mo! Ingatan mo si Ina ng Liwanag. Ipagmalaki mo ang pamilya Santos. Narinig mo? Ingatan mo si Ina ng Liwanag. Ang tiwala ni Ina ng Liwanag sa pamilya natin ay nasa iyo na. Grabe naman, Lolo. Ako nang bahala, Lolo. Anong grabe naman? Sige na, bilis! Ay! Mauna ka sa kanya! Takbo na! Mas maikli ang binti niya. Ay, batang to, wala kang kwenta! Hector Wong, ninakaw mo ang relikya. Pinatay mo ang mga kamag-anak. Wala kang awa. Nilalabag mo ang kalikasan. Hindi ka ba takot sa parusa ng Ina ng Liwanag? Parusa? Ina ng Liwanag? Mahal kong ama, kung totoo nga siya. Dapat kanina pa siya dumating, pero tingnan mo ko, ayos lang ako. Hoy, tanda! Kaalala ko lang sa'yo. Ako, si Tanikalang Anino. Subukan mo kong tawaging relikya ulit. At mas masahol pa sa kanila ang kamatayan mo. Isa ka lang. Relikyang pinigil ng liwanag. Gusto mong mamatay? Teka, ang sandan sakripisyo na pangako ko, tupad na. Huwag mong kalimutan ang pangako mo. Ako ang bahala. Pinakamatapat sa kasunduan ang mga relikya. Mula ngayon, magiging immortal ka na at maghahari sa pamilya Wong. Nolo! Tay kiw na! Pa, tigilan niyo na pa! Huwag yun nang ulitin! Ang dugo ng mga Wong ay hindi para sa sarili niyo. Pinangakuan kitang di ko siya sasaktan. Sabihin mo. Joaquin! Alice! Papa! Gisingin niyo ang sarili niyo! Sa kamay niyo ang pamilya Wong! Mukha man itong maunlad, pero sa totoo lang, isa na itong impyerno! Joaquin, anak kita. Dapat alam mo ang lahat ng ginawa ko para sa pamilya Wong. 3 taon kong pinamunuan ang pamilya Wong at lumago ang halaga nito ng 10 beses. Basta't mamuno ako habang buhay, laging uunlad ang pamilya Wong. Joaquin, nabulag na ang tatay mo sa kasakiman.
Wala na siyang konsensya. Ang mga kumalaban sa kanya, lahat ay patay na. Alis na. Huwag ka nang magtagal. Huwag po, Lolo! Joaquin! Matanda na si Lolo. Walang silbi na. Umuwi ka na. Huwag mo hayaang dahil sa akin, mapahamak ka. Pakiusap pa. Ibalik natin ang relikya sa dambana ng liwanag. Mag-sorry tayo sa ina ng liwanag. Sige na. Tangga! Anong ina ng liwanag? Anong lampara ng buhay? Ang buhay at kamatayan! Pweh! Para sa akin, kahit walang lampara ng buhay, mamumuhay pa rin ako ng walang hanggan. Utang ko to sa tanikalang anino. Hindi ito relikya. Isang banal na sandata. Isang yaman! Narinig mo, kapatid? Umuwi ka na. Huwag kang manggulo sa tatay mo. Bantay! Ibalik ang batang Ginu sa kwarto. Huwag siyang palabasin hanggat di ko sinasabi. Huwag siyang palabasin hanggat di ko sinasabi. Pa! Pa, huwag niyo na ulitin! Pa! Ate, parang multo ang pamilya Wong, ang lamig. Ayaw ng ina ng liwanag na hawakan. Ayaw niyang hawakan. Hindi ka ba tao? Bakit ngayon ka lang natakot? Pahiram ka ng braso ko. Layas. Putos ng puno! Kamatayan sa mga sumalakay! Kamatayan! Ina, mag-ingat po. Ate, huwag kang matakot. Puprotektahan ka namin. Ipaharap nyo sa akin ang puno nyo. Sino ka ba? At makikita mo ang puno namin? Sugod mga kapatid! Wow! Ate, anong tawag sa atake mo? Ang galing! Turuan mo ako! Ulitin ko, dalhin nyo sa akin ang puno ng pamilya. Inyo! Sino ka? Bakit kayo nananakit sa aming tahanan? Joaquin, bulag ka ba? Ipakikilala ko sa'yo. Itong magandang at malakas na ate ay ang ina ng liwanag na may hawak sa mga ilaw ng buhay, si Senyorita Luz Viminda. Kayo po ba talaga? Ang ina ng liwanag? Ang galing! Maliligtas na si Lolo! Hoy, tanda! Sabihin mo, bakit ayaw mong makita na magtagal ako? Isang tulad ko, isang henyong bihirang makita na mamamahala sa pamilya Wong, dapat ikatuwa mo yan. Diba? Ang kasapiman mo ay sisirain ang pamilya Wong. Mali. Hindi yan kasakiman. Dangal yan. Dangal para sa ikabubuti ng pamilya Wong. Gets mo? Ina ng liwanag, kung magising po kayo, parusahan niyo po ang suwael na si Hector. Ang daldal ng matandang to, mukhang ang tanikalang anino ko ay kulang pa. Kaya ka pa nakakapandasal. Dali! Patayin mo na siya! Hindi ka magtatagal. Sayang, wala kang magagawa. Ikaw rin. Sino? Lumabas ka! Huwag kang magpanggap! Ang aura, ito'y...
Dong Amado Wong, matagal na. Ina ng liwanag. Lolo! Lolo! Tayo na po! Ingat po. 100 taon, ang kasamaan mo ay lalo pang lumakas. Ina ng liwanag! Luz Viminda, ang tagal na nating di nakita. Sayang lang, iba na ang panahon ngayon. Hindi mo na ako kaya. Liwanag ng paro-paro. Nag-aangking makipagkumpitensya sa araw at buwan. Mamatay ka na! Alice! Sa tingin nyo, tayong mga lalaki, nagtatago lang sa likod ng ina ng liwanag. Hindi ba parang mali yun? Sa laban kanina, hindi mo ba nakita ang lakas niya? Magpapakamatay ka lang. Dito ka na lang. Diba di ka naniniwala sa kanya? Bakit nagbago ang isip mo? Manood lang. Huwag siyang istorbohin. Basak! Ah! Ate, tatakas siya! Walang pinipili ang tadhana. Tayo ang gumagawa ng kapalaran. Ina ng liwanag! Maawa po! Itay, nagkamali po ako. Joaquin! Pakiusap! Ina ng liwanag! Maawa po sa akin! Hector, hindi ka nagsisisi. Takot ka lang. Kung palalampasin ka, hindi ka mababago. Ina ng liwanag, ang suwail kong anak, si Hector, nagnakaw ng relikya at pinatay ang pamilya. Walang patawad. Parusahan niyo po siya. Alice! Baliktarin ang kamatayan. Mga kaluluwa, bumalik. Bumalik kayo. Bakit ako nandito? Di ba pinatay ako ni Hector? Di ba pinatay ako ni Hector? Si Ina ng Liwanag! Iniligtas tayo ni Ina ng Liwanag! Salamat po sa buhay na muling ibinigay. Salamat po sa buhay na muling ibinigay. Salamat po sa buhay na muling ibinigay. Malaking utang na loob po ito. Hinding-hindi ito malilimutan ng pamilya Wong. Ialay ko po ang aking suwaina po, si Joaquin, sa Ina ng Liwanag, para maglingkod bilang pambawi para sa pamilya. Handa po akong maglingkod sa Ina ng Liwanag. Buhay ko'y inialay. Lolo Wong, wag po! Bago ligtas ang pamilya Wong, maraming ayusin. Bilang tagapagmana ng pamilya Wong, si Joaquin dapat manatili sa pamilya para tulungan kayong magbangon. Pero... Joaquin, manatili ka na lang sa pamilya. Meron na kaming maglilingkod sa Ina ng Liwanag. Hindi ka namin pababayaan. Tama sila Enrico at Carlo. Lolo Wong, kailangan ng pamilya Wong ng tulong. Kailangan talaga nila si Joaquin. Chumayo na. Ang mabuting intensyon ninyong tatlo ay tinatanggap ko bilang matanda. Pero dahil ang pamilya Wong ay nagkamali ng malaki, mas kailangan na manatili si Joaquin sa Ina ng Liwanag para laging matuto at magbayad sala para sa pamilya. Ina ng Liwanag, pagkatapos nito, sa wakas, nalaman ko ang lawak ng mundo. Ang aking kaalaman noon ay kulang pa. Pakiusap po, hayaan niyo akong maging inyong alalay para maglingkod at matuto at para magbayad sala. Kung ganoon,
Dito ka na lang. Salamat po. Don Amado Wong. Noong inagaw ni Hector Wong ang ilaw, ang ninakaw niya sa ilaw ay ang 4 na relikya. Ngayon, ang tanikalang anino ay nakuha na. Nasaan ang 3? Ina ng liwanag, si Hector Wong at ang tanikalang anino. Pagkatapos ng kasunduan, inilagay niya ang 3 relikya sa bodega at di na niya inaalala. Dapat nasa bodega pa rin sila. Nasa bodega pa siguro. Joaquin, mauna ka. Ang tama ng tanikalang anino, kailangang gamutin. Magpahinga ka muna. Salamat po. Ang lakas ng lobo! Nagtatago pa ng muha. Mukhang nagtirasa sa sarili mong paninilbihan. Aba, ikaw Binabantayan ka ni Lolo sa bodega. Tapos ninakawan mo pa. Maawa po kayo, Batang Gino. Nabulag lang po ako. Maraming yaman po kasi. Walang nagbabantay. Kaya po... Ako na ang magdadala. Ang kapal naman ng alikabok. Kailan pa to dinilinis? Gabriel, anong 3 relikya? Salamin ng yin-yang. Pintura ng balat. Aklat ng kapalaran. Ina. Wala. Maksalita! Saan mo tinabaw ninakaw mo? Naibenta ko na lahat. Saan mo binenta? Sabihin mo ang totoo. Gusto mo matikman? Ang kapalaran ni Hector? Sa Museo ng De La Cruz. Teka, bakit kaya nakatingin sa akin? Ate, kahit sa pamilya De La Cruz ang museo, pero kami ng lolo ko, hindi pa kami nakakita ng anino. Pangako. Ang salamin ng yin-yang ay nasa pamilya de la Cruz. Ha? Hello? Tio Tomas? Batanggino, masama po! Ang puno po, sinabi yan! Ano? Patayin si Ramon! Patayin siya! Puno! Bitawan niyo po! Bibitayin niyo na po ang Batang Gino! Tio Tomas! Tio Tomas! Bantayan niyo si Papa! Tatawag ako ng manggagamot! Anong nangyari kay Lolo, Tio Tomas? Batang Gino! Bumalik ka! Lolo! Ako si Enrico! Bitawan niyo! Mamamatay na si Tio Tomas! Lolo! Ina ng liwanag! Iligtas niyo po ang lolo ko! Ina ng liwanag! Ano nangyari sa amin doon? Lumabas. Matagal na Luz Viminda. Oo nga. Para dalhin ka pabalik. Kalma lang, nang makatakas ako sa ilaw ng buhay. Wala akong sinaktan. Walang bako ng dugo. Mabuti. Paano naman ako? Magdilayar sa ina ng liwanag. Ang ginawa ko ngayon ay dahil lang sa awa. Gusto kong tulungan ng isang kawawang babae na makamit ang katarungan. Anong babae? Wala kaming babae sa pamilya. Wala kang utang na loob. Espiritu, tumigil. Oy, Pico. Baka sa labas ka, may nilansi ka tiniwan.
Kaya ka hinabol? Tumahimik! Wala! Kahit ina mo nakalimutan mo. Ikaw, tangga ka na nga. Sa kasuwail ka pa. Tinutulungan mo si Mama? Dalawang taon nang pumanaw ang nanay ko. Paano kaya nagkakaugnayan? Paano naman hindi? May di natupad na hangarin ng nanay mo. Namatay siyang may saman ng loob. Nakakaawa siya. Tinulungan ko siyang makigante. Yan ang ugnayan namin. Sinungaling ka. Comfortable ang buhay ng nanay ko at magkasundo sila ng tatay ko. Kaya pa siyang pumanaw. Paano siya magkakaroon ng di natupad na hangarin? Kaya nga, sabi ko, tanga ka. Tatanungin kita, nung ilibing ang nanay mo, nasa tabi mo ba siya? Hindi. Nasa abroad ako noon. Nung nalaman ko ang nangyari, pag uwi ko, nakalibing na siya. Kahit di ko siya nakita sa huling sandali, pero ang burol niya, si tatay ang nag-asikaso. Sabi sa akin ni tatay, walang sakit ng pumanaw si nanay. Paano mo malalaman ang pakiramdam niya? Nung pumanaw ang nanay mo, wala ka sa tabi niya. Anong karapatan mong isipin na wala siyang di natupad na hangarin? Dahil lang sa tingin mo, komportable ang buhay niya at magkasundo sila ng tatay mo? Ni minsan, di mo naman nasaksihan ang buhay pamamahay nila. Anong karapatan mong magpasya ng ganyan? Ikaw? Tama na. Alam kong nakikita mo ang kapalaran ng iba. Anong totoo? Ilarawan mo. Tarantado, tingnan mong mabuti. Huwag, pakawalan mo ko! Pakawalan mo ko! Pakawalan ka? Akin ka! Pakawalan kita! Saan ka pupunta? Bago ka magbuntis, asa ka! Huwag kang lalabas dito! At kung hindi, babaliin ko ang binti mo! Mr. Reyes, upo! Mr. Reyes! Ngayong gabi, pasayahin mo si Mr. Reyes. Bibigyan kita ng kalayaan. Sabihin mo sa akin, bakit hindi ka nakikinig sa akin? Sabihin mo sa akin! Kulang pa ba ang binigay sa'yo ng De La Cruz? Wala ka bang katapusan? Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin! Marinaw na ba? Ang buhay ng nanay mo ay isang malaking trahedya. Kung ang ama mo ang salarin, ikaw na walang ginawa, at ikaw na inalala niya, ay mga kasabwat. Enrico! Ina ng liwanag, di ba titingnan natin siya? Baka mapahamak siya. May kailangan siyang itanong. Pwede nating balikan mamaya. Espiritu ng salamin sa paglabas mo. Kahit wala kang ginawang masama, pero sa pagkabit mo kay Don Ernesto, nakapinsala ito sa kanyang buhay. Kailangan ka pa ring parusahan. Alam ko na. Tutal, di naman kita kaya. Babalik na ako sa lampara at mapapakonsensya. Pwede na ba? Hayop ka. Di mo ko pinatahimik nung buhay ka. Pati patay ka, di ka pa rin nawawala. Pati patay ka, di ka pa rin nawawala. Dati, dapat pinaghiwa-hiwa na lang kita at ipinalamon sa aso at hindi mo lang hinukay habang buhay. Kuro, bilisan niyo na po. Para di na magtagal. Mr. De La Cruz, huwag po kayo mag-alala. Tiyak na wawasakin ko ang kaluluwa niya. At hinding-hindi na siya makakabangon.
Sige! Enrico, umbigla mo naman! Anong nagmamadali ka? Pa, paano talaga namatay si Mama? Pakiusap, ulitin mo sa akin. Wala namang problema! Bakit mo pinag-uusapan yan? Hindi mo ba nakikita? Para sa lolo mo, nagpapalinis ako! Lumabas ka na! Para malinis ang lolo mo. Bakit mo inilabas ang plate ni Mama? Ikaw, hindi to paglilinis. 'Di ba? Gusto mo wasakin ang kaluluwa ni Mama, 'di ba? Enrico! Tatay mo ako! Respeto sa akin! Gusto ko lang ang totoo. Pakiusap po. Sabihin niyo po ang totoo. Sinabi ko na. Payapa siyang pumanaw. Walang sakit. Ano pa bang katotohanan ang gusto mo? Nababaliw ka na! Bantay! Kaladkarin niyo ang batang Gino! Sinong napapanggap? Labas! Akin siya, huwag mong galawin. Alagad ko na si Enrico. Huwag mong galawin. Sino ka sa akala mo? Si Enrico ay panganay na apo ng pamilya De La Cruz. Ibig sabihin, ang susunod na puno ng De La Cruz. Paano siya magiging alagad mo? Tumigil ka! Tay, ayos ka na. Ayos ka na. Mabuti naman. Magsorry ka sa ina ng liwanag. Ina ng liwanag. Sabi mo siya ang ina ng liwanag? Nagkamali po ako kanina. Patawarin niyo po sana ako. Wala yan. Pero, ina na liwanag. Ang pagdalaw niyo sa amin ay malaking karangalan sa pamilya De La Cruz. Makipagpahinga na po kayo. Ina na liwanag, may hindi po kayo alam. Meron po kasing gulo sa aming pamilya. Kaya nagpapanday po kami ngayon para magdasal sa aming tahanan at patahimikin ang mga anino. Pero ito po ay usaping pamilya. Maabala po kayo rito. Kaya sana po'y umalis na kayo. Ituloy mo. Ay! Ay! Ina ng liwanag. Ano pong ibig sabihin nito? Ako ang napapatakbo ng buhay at kamatayan. Ramon de la Cruz, pinatay mo ang asawa mo at ikinulong ang kaluluwa niya. Sa paningin ko, walang pribado rito. Ina ng liwanag, baka nagkakamali po kayo. Ako po, si Ramon, kahit hindi ako santo, hindi ko magagawa ang sinasabi ninyo. Ina ng liwanag, pakiusap. Huwag niyo po akong pigilan na linisin ang bahay na ito. Talaga? Mabuti ang reputasyon ko. Ang sabi ng mga kakilala ko, mabait at magalang ako. Baka may di pagkakaunawaan lang po? Gabriel, sabi mo, sa ilalim ng balat ng tupa, baka lobo. E di sa ilalim ng balat ng tao, baka hayop din? Carlos Santos! Ikaw na bata ka! Kung ganoon, haya nating magsalita ang biktima. Ina! Harapin mo ang anak mo. Enrico, anak ko. Ina, yung nakaraan, totoo ba? Totoo bang inagaw ka na? Oh! Ina! Patawad, Ina. Wala akong alam. Hayop ka! Paano ako nagkaanak ng suwail na tulad mo? Na yung alam nyo na,
Oh, niloko ko kayo. Pero ginawa ko. Anong magagawa nyo? Enrico, kung noon, hindi ko pinilit ang nanay mo, magkakaroon ka ba? At yung tatay ko, kung hindi ko piniyagan si Maria Teresa na kumilos sa mga kasosyo, ang negosyo ng De La Cruz, mabilis ba sanang lumago? Magkakaroon ka ba ng payapa? Hayop ka! Hayop ka! Hayop ako! Hayop ako! Hayop ako! Hindi ko nga anang kung saan ako naging hayop. Maria Teresa, sabihin mo, kahit pinilit kita noon, pero pinakasada naman kita, di ba? Sa pamilya De La Cruz, naging mayamang asawa ka ng matagal. Kulang ba ba? Ramon, walang hiya ka! Isa pa, ginawa kitang regalo sa iba. Pero ni minsan, hindi kita tinuring na marumi. Sa tagan ng panahon, binuhusan kita ng luho. Hindi ka pa ba kontento? Nang magkasakit ka, oo, hinukay ko buhay ka. Gusto ko lang namang magmukha kang maayos sa kamatayan para hindi ka na magdusa. Gusto mo bang mamatay ng marumi at masakit? Pa, tawag ka ba? Walang hiya ka! Ganito ba tinunguhan kita na kausapin ng matatanda? Mula pagkabata, alam mo ba, naging inspirasyon kita. Pero mali pala ako. Sa mga ginawa mo kay Mama, hindi ka karapat dapat maging ama. Hindi ka karapat dapat maging tao. Hayop ka. Niloko ka lang ng nanay mong walang kwenta. Ramon, bigyan kita ng huling pagkakataon. Nakamali ka ba? Hindi, wala akong mali. Sa kanya, ginawa ko na ang lahat. Tess, ngayong patay ka na, pinag-iinitan mo pa ako. Wawasakin ko ang kaluluwa mo. Baliktad ang kalanghitan. Ang kasalanan mo'y babalik sa'yo. Ramon, ang buhay mo'y kabayaran sa asawa mo. Tay! Tay! Tulong! Enrico! Iligtas mo si Papa! Utang mo yan kay Mama. Bitawan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Nasaan ba ako? Labas! Enrico, kalma lang. Pinagbabayaran niya ang kasalanan niya. Kasalanan niya to. Tess, patawad sa'yo. Nagkulang ako sa pagpapalaki. Nagkamali ako ng pagkilala. Pinahirapan kita. Tay. Tapos na yun. Enrico. Tatingin muli. Ma. Inay, bakit? Halagaan mo ang sarili mo, ha? Ine, wa! Ine! Enrico, magpakatatag ka. Ina ng liwanag, pwede po ba? Enrico, hindi nababago ang tadhana. Ang bawat pag-inom ay nakatakda na. Enrico, wala na siya. Wala nang babalik. Huwag siyang pag-alalahin. Don Ernesto, ang tagapangasiwa ng Wong ay nagnakaw ng tiwala. Binenta ang 3 relikya maliban sa tanikalang anino sa Museo ng De La Cruz. Alam mo ba? Ina ng liwanag. Hindi po talaga ako nakakaalam. Ina ng liwanag. Papadala ko po ang tao. Tara na. Timog na pluma ng pagbabalat kayo. Nasa Pamilya Santos.
Ma'am Pepe, 30 taon na kitang kasama. At mabuti naman ang trato ko sa'yo. Itong mga taon, ginagalang ka ng buong pamilya. Bakit mo kami tinraidor? Trader, hindi ako kailanman naging tapat sa'yo. Paano ako magiging trader? Alam mo ba kung sino talaga ako? Ako ang kapatid mo sa ama. Ang tatay mo, ang panganay na ayaw niyong kilalanin. Imposible! Ako lang ang anak ng Santos. Saan galing ang kuya? Ang isang taksil na tulad ng tatay ko, syempre, di kanya sasabihan ng totoo. Pero ang totoo, ang nanay ko, ang unang asawa ng tatay mo. Ginamit ng nanay ko ang buong dote niya para itaguyod ang tatay ko. Pero kulang pa. Buwan-buwan, dinagamit pa niya ang barya sa trabaho para ipadala sa kanya. Pero di ko inasahan na isa siyang hayop na nagtataksil sa kanyang kabiyak. Para pakasalan ng ina mo na galing sa mayaman, ang nanay ko na nagpunta para hanapin kami ay pinatay niya sa ulan. Walang kapatawaran ang pagpatay sa ina. Nung bumagsak sa bisig ko ang nanay ko, nang hako akong maghihiganti. Babawiin ko ang lahat na para sa amin ng nanay ko. Ay! Ang utang ng ama, bayad ng anak. Ngayong patay na siya, ikaw na ang magbabayad. Swerte ka pa naman, palamuti ang buhay mo. Nang makuha mo ang yaman, ewan ko kung paano ka nakasama sa ina ng liwanag. Protektado ka ng ilaw ng buhay. Di kita magdalaw, kaya matyaga akong naghintay. Pero iba na ngayon, may hawak na akong sandata. Panahon ng magbayad. Anong gagawin mo? Sa yaman ng pamilya Santos, dugot pawis ng nanay ko ang puhunan. Sa pagiging panganay, ang karapatan sa pamamana ay dapat sa akin. Tandaan mo, ako ang tuno ng pamilya Santos. Ikaw ay parang daga sa kanal. Hayang kitang mabuhay para maramdaman mo ang paghihirap ko. Uno, bumalik na po ang Batang Gilo, kasama ang ina ng liwanag. Ang ina ng liwanag, narito na. Patawad sa pagkukulang. Wala pong anuman. Maupo po. Lolo. Carlo, sa tingin ko, si Lolo Santos, parang may kakaiba. Iba siya sa dati. Medyo, subukan natin. Naalala mo ba kung may katanggian si Lolo Santos? Sa kanang braso ni Lolo, may birthmark. Lolo, ako na. Lolo, ayos ka lang ba? Baka nagkakamali lang ako. Carlo, malaki ka na, pero pasaway ka pa rin. Opo, Carlo po.
Magandang pagkukulay. Ina ng liwanag. Ano pong ibig sabihin nyo? Hindi ko po maintindihan. Hindi mo maintindihan? Sige, diretsuhin ko na. Ang mukha mo, magandang pagkukulay. Walang silbi. Ang hindi sa'yo. Hindi magiging sa'yo. Hindi! Lahat ng sa Pamilya Santos dapat sa akin. Kinuha ko lang ang sa amin ng nanay ko. Pepe! San mo dinalang lolo ko? Pamangkin. Huwag kang mag-alala. Ayokong mamatay siya agad. Ipaparanas ko sa kanya ang matinding sakit. Papatayin kita! Kylo, kalma. Nawawala pa si Lolo Santos. Walang saysay na galitan mo siya. Bakit mo siya tinatawag na pamangkin? Dahil siya ng tatay niya, kaya pamangkin ko siya. Kanokohan! Anak mag-isang lolo ko! Wala siyang kapatid! Pamangkin, kalma lang. Ang lolo mo, kamakailan lang din nalaman na may kapatid siyang tulad ko. Ang nanay ko ay iniwan ng ninuno mo, ang unang asawa niya. Imposible! Siguradong para lang sa kapangyarihan, nag-iimbento ka ng dahilan! Ako na ang may karapatan. Bakit pa ako mangpapalusot? Ina ng liwanag, hindi ba't kayang magtanong sa espiritu? Hindi ako nagsisinungaling. Tanungin mo, malalaman mo. Totoo ang sinabi niya. Ang ina ni Mang Pepe ay talagang iniwan ng ninuno mo, ang unang asawa niya, at pinatay din ng ninuno mo. Narinig mo? Totoo ang sinabi ko. Ako ang tunay na puno ng Pamilya Santos. May utang sa akin ang Pamilya Santos. Hindi. Nagsisinungaling ka. Hindi. Nagsisinungaling ka. Lagi mong sinasabi na para sa iyo'y paghihiganta para sa nanay mo. Pero tuwing hatingabi at pagkalasing mo, sa harap ng plake ng nanay mo, ikaw ang nahihiya sa pinagmulan niya. Sa galit mo, ikaw rin ang nagtapon sa plake niya. Mang Pepe, tanungin mo ang sarili mo. Ang paghihiganta mo, para ba talaga sa kanya? Tumigil ka! Isa pa. Nung sapat ka, para magsanay ka. At para maghiganti, pinatay mo ng buhay ang pulubi sa timog na kanto. Nung sensi ka, para makuha ang pwesto sa Pamilya Santos. Sinadya mong pagbintangan at pinatay ang dating tagapangasiwa. Tumigil ka! Mang Pepe, Hindi ka biktima, kundi gumagamit ka ng biktima bilang pananggamo. Hayop ka! Pati nanay mo, sinaktan mo! Hayop! Kahit sarili mong ina, di mo pinatawad! Enrico, kalma lang. Kung talagang hayop ako, hindi ko siya ipaghihiganti! Mang Pepe, sabi mo ipaghihiganti mo ang nanay mo, pero ang sarili mong ina, sinisiraan mo. Para sa mga inosenteng biktima mo, gagawa ka ng lahat ng dahilan. Isa ka lang mukhang mabuting demonyo. Anong alam mo? Mula pa noon, walang daan ng paghihiganti na walang sakripisyo! Marangal ang sakripisyo! Pero ang tulad mong basura, hindi karapat dapat magsalita ng sakripisyo. Gabriel, isama mo si Carlo. Sundan ang ilaw ng tadhana. Iligtas niyo si Don Andres Santos. Opo. Tara. Bitawan niyo ako! Bilang ina ng liwanag, kakampihan mo ang kasamaan. Hindi ka karapat-dapat. Anong karapatan mo na magigida ng liwanag? Iyak ka! Higi! Ang dami mong palusot. Nauuhaw ka na siguro. Bigyan ng tsa.
para makapahinga. Mang Tepe, marami kang kasalanan. Pagdating ni Don Andres, sabay nating pagbabayarin. Ina, pakiusap. Iligtas niyo po ang lolo ko. Hindi pwede! Ang plano ko, hindi pwedeng mabigo! Dahil hindi nyo ko naiintindihan na yon, magpakamatay na tayong lahat! Balat! Buto! Mamatay ang humadlang sa aking paghihigante! Gusto mo pala ng balat. Kaya tikman mo ang maging balat. Dali! May araw din ang lahat. Sa buhay na to, hindi ka nakarapat-dapat sa pangalan, apelido at mukha. Ina ng liwanag. Lolo. Carlo, tulungan mo ko. Sige. Ina ng liwanag. Salamat sa pagligtas niyo. Mang Tepe, anong gagawin mo sa kanya? Anong gagawin mo sa kanya? Ina ng liwanag. Maraming inosente ang sinaktan ni Mang Pepe. Dapat siyang lumuhod sa mga biktima. Mga bantay. Kalat ka rin siya! Sige. Isa pa, sa huli, ang pamilya nyo ang may utang sa ina ni Mang Pepe. Dapat bayaran. Ina, ako na po. Alam ko na po ang gagawin. Ilalagay ko ang plak ng ina niya sa sentro ng aming dambana para sambahin ng mga susunod. Nga pala, ina, yung ginawa niyo sa mga Wong at De La Cruz, sinabi sa akin, Carlo. Yung 4 na relikya, 3 na ang nakuha. Isa na lang. Ulo, masamang balita. Ang pamilya Isagani po, pinapapunta po si Ina ng Liwanag. Maluba na po si Don Isagani. Lagot na! Nandito mga Isagani! Pinapauwi si Ina ng Liwanag sa pamilya Isagani. Maluba na si Don Isagani. Paano nangyari? Si Don Isagani, di ba, gising na siya? Ina ng liwanag. Si Lolo, di ba, ligtas na siya? Bakit bigla siyang nagkaganito? Gaya ng hinala ko. Ina ng liwanag. Ina ng liwanag. Hilagang relikya, aklat ng kapalaran. Nasa pamilya Isagani na. Tigil! Mga takalapas. Bawal pumasok. Bawal ang mga tagalabas. Ang enerhiya ng aklat ng kapalaran. Ano pang hinihintay niyo? Lumayas kayo. Tumabi. Ayaw ko nga. Si Don Isagani nang hinapagkakita sa'yo. Ngayon, ano ba talaga ang pakay mo? Pa, dahil nakapagpagaling si Ina ng liwanag kay Lolo, ngayon, may paraan din siyang tulungan si Lolo. Tumahimik ka! Itong bruhang to, anong pampatulog ang binigay sa'yo at nagawa kang magkampi sa kanya? Ang pamilya natin ngayon ay nasa panganib. Hindi ko hahayaan ang kahihiyan. Tigil!
Ina, na makita ka ulit. Kontento na ako. Don Isagani, alam mo ba ang hilagang relikya, ang aklat ng kapalaran? Nasa pamilya Isagani na. At ang naglagay ng pangalan mo sa aklat ng kapalaran ay si Victor Isagani. Ay. May 3 taon ka pa dapat. Pero ginamit ni Victor ang aklat ng kapalaran at biglang tinapos ang buhay mo. Kaya kong sirain ang relikya, pero hindi ko labanan ang tadhana. Inagaw niya ang buhay mo. Wala akong magagawa. Sapat na. Talagang mamamatay na ako. Dahil sa tulong niyo, Ina, nakalaban ko ang kamatayan. Sa pag-ayos ko ang lahat sa pamilya Isagani, sapat na ang pasasalamat ko. Hindi ko na mapapahaba ang buhay mo, pero matutulungan kitang tuparin ang huling nais mo. Sa puso mo, mayroon ka pa bang hindi natatapos? Sa puntong ito, may mga sikreto na di na maitatago. Gabriel, halika. Lolo, nandito po ako. Patawad, anak. Ang totoo, ikaw at ang tatay mo ay hindi dugong Isagani. Nag-asawa ako kay Gang Fermin. Wala kaming anak. Nung taglamig, may nahanap kami sa labas ng bahay. Isang inabandunang bata. Si Victor Isagani. Kawawa naman ang bata, kaya inampun namin siya. Tapos, sa dambana ng liwanag, nagmakaawa kami sa ina ng liwanag. Lolo, itinuring ko po kayo bilang tunay kong lolo. Mabuti, anak ko. Itinuring din kita bilang tunay kong apo, ina ng liwanag. Si Gabriel, mababata pa. Natatakot ako na pagkaalis ko, siya, hindi niya mapipigilan ang ama niya. Hindi niya mapapanatag ang mga matatanda sa pamilya Isagani. Ina ng liwanag, nagmamakaawa po ako. Pamunuan niyo ang pamilya Isagani. Hayaan niyo si Gabriel na sumunod sa inyo para matuto. Pagkatapos niyang maging responsabale, ibigay niyo na sa kanya ang singsing. Inang liwanag. Sige, pagbibigyan kita. Bitaw ah! Bitaw! Pa, kanina lang si Lolo. Kalma ka na. Anong sabi mo? Wala na si Tony Isagani. Hayop ka! Pinatay mo si Ton! Ako. Itong singsing, saan mo nakuha? Sa pamilya, Isagani yan. Ayon sa huling habilin ni Don Isagani, ako ang papalit bilang puno ng pamilya Isagani. Pagka matanda ni Gabriel, ipapasa ko sa kanya. Sinungaling. Si Gabriel ang pinanlatagapagmana. Kahit na si Don, sa tingin niya'y bata pa si Gabriel at kailangan ng tagapamahala. Ako pa rin ang ama niya. Hindi sa isang tagalabas. Pa! Totoo po ang sinabi niya. Hiling niya ni Lolo. Tumahimik! Kitang-kita na niloloko ka ng babaeng yan. Ha? Tama na. Ang yaman ng Isagani. Hinding-hindi dapat mapunta sa tagalabas.
ipatawag agad ang lahat ng Isagani para mapulong. Ngayon, ang pamilya Isagani, lahat tayo magkakampi laban sa kaaway. Tumayo. Bakit? Dahil sa akin ang pwestong to. Mga tiyo, ako na ang mag-aanunsyo sa inyo ng huling habilin ni Lolo. Lahat ng yaman ng pamilya Isagani ay sa akin, si Gabriel Isagani ay ipamamana. Pero dahil may kasunduan pa kami ng ina ng liwanag, kailangan kong magsanay sa labas. Kaya ang pwesto ng puno ng pamilya ay hahawakan muna ng ina ng liwanag. Pagkatapos ng pagsasanay, saka ko ito tatanggapin. Nang sabihin niya ni Lolo, kayo lang ng babaeng yan ang nasa tabi niya. Sa pamilya natin, walang sinumang nagsaksi. Ang sinasabi niyong habilin, imbento nyo lang yan. Oo nga. Ang habilin na yan, silang dalawa lang ang nakakaalam. Hindi yan dapat ipatupad. Kahit ina ng liwanag ka, dayo ka pa rin. Hindi pwede sa salita lang. Mangibabaw ka sa pamilya namin. Narinig mo? Walang kumikilala sa'yo bilang puno ng pamilya. Yang singsing mo, ibibigay mo ba o ipapaputol ko ang daliri mo? Victor, atat na atat ka sa posisyong puno ng pamilya. Dahil alam mo na ang buhay ni Don Isagani ay ikaw mismo ang pumutol. Tama ba? Huwag kang magbintar! Mahal ko si Don Isagani. Bakit ko siya papatayin? Sa salita mo, ibibigay mo ba? O ako na ang bahala? Hindi ko maintindihan. Anong aklat ng kapalaran? Diyos ko, ang aklat ng kapalaran na! Ang aklat ng kapalaran? Di ba't nakatago sa ilong ng kapalaran ang hilagang relikya? Paano napunta kay Victor? May pangalan nga ni Don Isagani. Hindi kaya si Victor Isagani talaga ang may gawa? Para sa trolo, pati sariling amang pinalaki, pinatay, hayop talaga. Sabi ko na nga ba, dapat dinala siya inuwi. Huwag kayong mag-imbento! Ako, basta-basta lang akong bumili ng notebook para magsulat. Nagkamali lang ako. Hindi ko talaga alam kung ano to. Ano ba? Enrico. Tio Victor, itong notebook는요, sampo nabili. Hindi kaya galing sa Museo ng De La Cruz. Ayon sa tala ng Museo ng De La Cruz, ang notebook na to noon ay binili ng walang pangalan. Kung pagsasanay lang po sa pagsulat, bakit pa pinag-abala? Bata ka pa! Huwag kang makialam. Mali po kayo, Tio Victor. Sa investigasyon, may pagkakaiba ba sa edad? Noong binili niyo po itong notebook, siguradong nakita niyo din ang nakasulat na aklat ng kapalaran sa itaas, di ba? Binili niyo to para magsulat. Hindi po ba nakakataboy ng swete? Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. At wala akong iniiwasang pangalan. Isa pa, binili ko to ng walang pangalan. Pero di ibig sabihin na alam ko na masamang bagay to. Ang kontrol sa buhay at kamatayan ay may kapalit. Ang aklat ng kapalaran, sinusulat sa dugo. Sa puntong to, di mo pa rin aaminin? Itay, sa puntong to, hindi mo pa rin aaminin? Suwel kang anak ka! Kung ayaw mong umamin,
Hayaan na ang aklat ng kapalaran na magsalita. Paano ba ito gamitin? Aklat ng kapalaran, isulat sa dugo. Alam ko ang gusto mo. Isulat mo na. Isulat mo ang pinakakinasusuplaman mo. Magaganti ka para sa nanay mo at magiging bagong punong isagani. Diyos ko! Si Don Isagani. Siya talaga ang pumatay? Sa mga taon, itinuring siyang anak, isang tao walang utang na loob. Ako ang pumatay kay Don Isagani. Ano ngayon? Ako ang pumatay kay Don Isagani. Ano ngayon? Kayong lahat, huwag niyong gawing santo si Don Isagani. Inampun ako ng nanay ko. Maingat niya akong pinalaki. Naghiganti ako para sa nanay ko. Mali ba ako? Bakit di mo pa rin maintindihan? Parusang langit ang kamatayan ni Lola. Siya mismo ang naglapastangan sa Diyos. Walang sisisihin. Hindi! Kung di lang dahil kay Don Isagani na laging iniisip ang babaeng yan, di sana nagdusa ang nanay ko. At wala sanang nangyaring gulo. Kaya dapat mamatay ang matandang yon. Ikaw, dapat mamatay ka rin. Pasensya po, ina ng liwanag. Ang tatay ko po. Wala yan. Hayaan mo siyang mapatuloy. Sa pagiging puno ng pamilya, wala akong pakialam. Pero ayoko lang masunod ang matandang yon. Gusto kong sa kabaong niya makita niya akong pamunuan ang pamilya Isagani para di siya mapakali kahit patay na. Tapos ka na. Ako naman. Mawa po kayo. Victor, gusto mo akong patayin? Gusto. Hanad ko yan. Victor, gusto mo kong patayin? Gusto ko. Pati sa panaginip. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hatulan ako ng langit, isulat mo ang pangalan ko. At lalabas ito sa Aklat ng Kapalaran. Ang nakasulat sa Aklat ng Kapalaran, kahit ang ina ng liwanag, ay di mababago. Pero kung akusahan mo ang ina ng liwanag, parusa ng langit ang haharapin mo. Imposible! Imposible to! Tay, nakita mo na. Hindi kasalanan ng ina ng liwanag. Tama na. Bakit nawala na naman? Sa bawat pagbibintang ni Victor sa akin, Isang beses. kinukuha ang 10 taon ng buhay niya. Sa daan-daang beses, Dapat lang siyang maging matanda.
Pakiusap, Tio Jose. Ang bangkay ng tatay ko, ilibing ng marangal. Patawarin po kami, Ina ng Liwanag. Hinihiling po namin, Ina ng Liwanag, na pamunuan ang pamilya Isagani. Puno ng pamilya, Ina ng Liwanag. Puno ng pamilya, Ina ng Liwanag. Di ba sabi ni Lolo, Sa pag-aasikaso ng mundo, mas magaling ka sa akin. pero hindi naman ako Isagani. Pero kinilala ka ni Don Isagani at itinuring kang pamilya. Kung hindi, bago siya mamatay, hindi niya ako hihina na protektahan ka. Panatag ta lang. Mula ngayon, walang magdududa sa'yo. Mula ngayon, ang panganay na apo ng Isagani, si Gabriel Isagani, ay siyang bagong puno ng pamilya. Puno ng pamilya, Ina ng Liwanag. Susundin ko ang payo ni Lolo. Susundin ko ang payo ninyo.